isang empleyado. But we handled it, money can solve anything. Naalala pa ni Isabela na nabanggit ni Doña Elvira na kinailangan nilang i-dispose ang isa sa mga lumang sasakyan ng kumpanya dahil sa insidente. Isang itim na luxury sedan. Dati wala lang iyong kwento para sa kanya. Isang patunay lang ng kapangyarihan ng mga Villanueva. Ngunit ngayon, ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang probinsya. Ang itim na kotse. Ang insidente na kailangang ilibing. Hinawakan ni Isabela ang report. Ang katulong na iyon. Ang hadlang sa kanyang mga plano. Hindi niya akalain na ang nakaraan nito ang magiging susi para sa kinabukasan niya. Ito na ang sandata niya. Isang sandata na hindi lang makakapagpaalis kay Ara, kundi makakapagbigay din sa kanya ng kontrol kay Doang Elvira, at higit sa lahat, kay Marco. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga daliri ay mabilis na nagdial ng isang pamilyar na numero. Habang nagriring ito, tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi isang desperadang babae na sinusubukang bawiin ang kanyang ex-boyfriend. Ang nakita niya ay isang reyna na handa nang gawin ang kanyang susunod na hakbang. Sumagot ang telepono sa kabilang linya. Isabela? Isang matamis at mapagkunwaring ngiti ang ipininta ni Isabela sa kanyang mga labi. Tita, sabi niya sa pinakamalambing niyang boses. I think I found a way to get rid of that girl for good. And it's something that will benefit both of us. Mayroong bagong ritmo sa mansyon, isang tahimik na himig na hindi maintindihan ni Marco. Ito ay nasa paraan ng pag-iwas ni Ara sa kanyang mga mata, sa paraan ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso, sa tuwing naririnig niya ang mga yabag nito papalapit sa kanyang opisina. Ang halik sa ilalim ng ulan ay naging isang multo na nagpaparamdam sa pagitan nila, isang bagay na pareho nilang alam na nangyari, ngunit pareho silang takot na pangalanan. Sa mga araw na lumipas, sinubukan niyang maging iba. Itinigil niya ang mga walang kwentang utos. Sinimulan niyang sabihing please at thank you. Maliliit na bagay, ngunit para sa kanya, para sa isang Marco Villanueva, ang mga ito ay parang paggalaw ng bundok. Ngunit bawat pagsubok niya na maging mabuti ay sinasalubong ng isang pader ng formalidad mula kay Ara. Sir. Po. Opo. Mga salitang gumuguhit ng linya sa buhangin na hindi niya magawang tawirin. Isang hapon, habang pilit niyang pinagtutuunan ng pansin ang isang business proposal, bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang ina, si Doña Elvira, ang mukha ay kasing tigas ng marmol. Sa likod nito ay si Isabela, ang mga mata ay namumula na parang umiyak, ngunit may kislap ng tagumpay na hindi nito maitago. Marco, kailangan nating mag-usap, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay walang lugar para sa argumento. Sa conference room. Ngayon din ipatawag mo ang head of security at si Ara de Leon. Napakunot ang noo ni Marco. Anong nangyayari? Mayroon tayong traidor sa kumpanya, diretsong sabi ni Isabela. Ang boses ay nanginginig sa kunwaring galit. At sa tingin ko, alam na natin kung sino. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Marco. Ara! Ang hangin sa conference room ay mabigat at malamig. Nandoon si Im Reyes, ang kanilang head of security, at dalawa pang executive. Si Doña Elvira ay nakaupo sa dulo ng mesa na parang isang reyna sa kanyang trono. Si Isabela ay nasa tabi nito, isang kaawa-awang prinsesa. At si Marco, sa gitna, pakiramdam niya ay isang huwes sa isang paglilitis na alam na ang hatol. Pumasok si Ara. Nang makita niya ang mga tao sa silid, isang bakas ng pagkalito at kaba ang gumuhit sa kanyang mukha. Pinapatawag niyo daw po ako, sir. Maupo ka, Hija, sabi ni Doña Elvira sa isang boses na nakakakilabot sa pagiging kalmado. Umupo si Ara sa tapat ni Marco. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nagtatanong. Gusto niyang bigyan ito ng isang senyas na magiging okay ang lahat, pero hindi niya magawa. Ens de Leon, nagsimula si Doña Elvira. Kamakailan lang, napansin namin na may mga confidential na impormasyon na lumalabas mula sa ating kumpanya. Partikular na ang mga detalye tungkol sa bago nating proyekto sa Cebu. Tumingin si Doña Elvira kay Isabela. Isabela, sabihin mo ang nalaman mo. Huminga ng malalim si Isabela.
Nitong mga nakaraang linggo, may isang source na nag-aalok ng impormasyon sa kumpanya namin, sa Gonzales Corp. Hindi namin pinansin sa una. Pero kanina lang, nakatanggap kami ng isang sample ng dokumento. Ito yung blueprint ng Villanueva Tower Cebu. Tumingin ito kay Ara. Ang source gumagamit ng isang prepaid number. Pero nagkamali siya. Isang beses, ginamit niya ang personal number niya. At nang i-trace namin ang numero ay nakapangalan sa'yo, Ara De Leon. Parang isang bomba ang sumabog sa loob ng silid. Hindi po totoo yan, agad na tanggi ni Ara, tumatayo. Wala po akong alam dyan. Kung ganoon, paano mo maipapaliwanag ito? Tanong ni Isabela, inilalabas ang kanyang cellphone at ipinapakita ang isang serye ng mga screenshot ng text messages. Mga mensahe na nag-aalok ng impormasyon kapalit ng malaking halaga. Isang bahagi ng isip ni Marco, ang utak ng negosyante na sinanay na maghanap ng katotohanan sa datos at ebidensya, ay nagsasabing malinaw ang lahat. Ang motibo, pera. Ang ebidensya, mga text messages. Ngunit may isa pang bahagi, isang boses na pamilyar sa amoy ng ulan at sabon na sumisigaw na mali ito. Maaari po bang kapapan ninyo ang gamit niya, mungkahi ni A. Reyes? That's not necessary, nagsimula si Marco, ngunit pinutol siya ng kanyang ina. Gawin mo, utos ni Doña Elvira. Walang nagawa si Ara kundi iabot ang kanyang maliit at luma ng bag, binuksan ito ni A. Reyes sa ibabaw ng mesa. Nahulog ang isang pitaka, isang suklay, isang lumang telepono, at isang nakatuping folder. Dahan-dahang binuksan ni A. Reyes ang folder. Sa loob nito ay ang orihinal na kopya ng proposal para sa Villanueva Tower Cebu. Ang mismong dokumento na nawawala sa opisina ni Marco kaninang umaga. Lahat ng hangin ay tila nawala sa baga ni Marco. Tumingin siya kay Ara. Nakita niya ang pagkawala ng lahat ng kulay sa mukha nito. Napailing ito, ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tingin, una sa dokumento, pagkatapos ay sa kanya. Hindi sa akin yan, bulong nito. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Lahat sila ganyan ang sinasabi, malamig na sabi ni Doña Elvira. Marco, sabi ni Isabela, ang boses ay puno ng awa. I'm so sorry. I know you started to like her. Pero niloko ka lang niya. Ang mga salitang iyon ang nagpagising sa kanya. Ang halik. Ang mga sandali ng kahinaan. Ginagamit lang ba siya nito? Niloloko. Ang pag-aalala na naramdaman niya ay napalitan ng isang mainit na galit, isang galit na nagmula sa sakit ng isang posibleng katrayduran. Tumayo siya at hinarap si Ara. Ang sakit sa mga mata nito ay hindi niya pinansin. Ang tanging nakikita niya ay ang ebidensya na nakalatag sa mesa. Bakit, tanong niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pagkadismaya. Kulang pa ba ang sahod mo? Kulang pa ba ang tiwala na ibinigay ko sa'yo? Marco, maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa nito, ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak sa kanyang mga pisngi. I wanted to trust you, sigaw niya, ang boses ay umalinggaw sa buong silid. Naramdaman niya ang sakit sa bawat salita. King defended you. At ito ang isusukli mo sa akin. How could you do this? Hindi na nagsalita si Ara. Ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas. Isang nasaktang pride. Dahan-dahan nitong pinunasan ang kanyang mga luha. Tumayo ito ng tuwid, ang pagiging kaawa-awa ay naglaho. Humarap ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi na niya mabasa. At pagkatapos, sa harap ng kanyang ina, ni Isabela, at ng lahat, isang mabilis na kilos. Iyahe! Ang sakit ng sampal ay hindi pisikal. Ito ay emotional. Isang sampal na gumising sa kanya, ngunit huli na ang lahat. Natigilan ang lahat sa silid. Tinitigan siya ni Ara sa mata, at sa sandaling iyon, hindi na ito ang katulong, hindi na ito ang personal assistant. Isa itong babaeng durog ang puso, ngunit buo ang dignidad. Hindi ko alam na ganyan kakababaw, sabi nito, ang boses ay mahina ngunit matatag, walang bahid ng panginginig. Maniwala ka sa gusto mong paniwalaan. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palabas ng pinto. Iniwan ang katahimikan, ang dokumento sa mesa, at ang pira-pirasong tiwala na winasak niya. Walang luhang umaagos sa kanyang mga pisngi.
Ang tanging naiwan ay ang bakas ng kanyang palad sa pisngi ni Marco at ang malamig na katotohanan na sa isang iglap, nawala niya ang isang bagay na hindi pa niya lubusang naunawaan na mayroon na pala siya. Well, that's settled then. Ang boses ni Doña Elvira ang bumasag sa katahimikan na iniwan ni Ara. Ang tunog ng sampal ay tila naririnig pa rin ni Marco, isang multong alinggaw sa kanyang tainga. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay wala kumpara sa kakaibang kabigatan na biglang bumalot sa kanyang dibdib. I will handle her severance pay, sabi ng kanyang ina, tumatayo na. Reyes, make sure she's escorted out of the premises immediately. Ayokong makita pa ang anino niya sa pamamahay na ito. Hindi kumibo si Marco. Nakatitig lang siya sa pintong nilabasan ni Ara. Parang may isang importanteng bahagi niya ang sumama ritong umalis. Marco, darling, are you okay? Malambing na tanong ni Isabela, hinahawakan ang kanyang braso. Agad niyang binawi ang kanyang braso na parang napaso. I'm fine, mariin niyang sabi. I need to be alone. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Mabilis siyang lumabas ng conference room at nagkulong sa kanyang opisina. Sinubukan niyang bumalik sa trabaho, tingnan ang mga papeles sa kanyang mesa, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Ara, ang sakit, ang pagkadismaya, at higit sa lahat, ang huling tingin ng dignidad bago ito tumalikod. Hindi ko alam na ganyan kakababaw. Ang mga salita ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Ganoon nga ba siya kababaw? Naniwala siya agad sa isang patibong na perpektong inilatag sa kanyang harapan. Naniwala siya dahil mas madaling maniwala sa ebidensya kaysa pakinggan ang isang bagay sa loob niya na sumisigaw na mali ang lahat. Kinabukasan, ang mansyon ay naging sobrang tahimik. Isang katahimikan na nakakabingi. Walang ara na kakatok sa kanyang pinto para magdala ng kape. Walang ara na tahimik na nag-aayos ng mga libro sa library. Ang presensya nito, na dati kinaiinisan niya, ay naging isang kawalan na hindi niya maipaliwanag. Dumaan siya sa hardin kung saan niya ito unang hinalikan. Naalala niya ang amoy ng ulan at ang init ng katawan nito. Dumaan siya sa dining hall kung saan niya ito ipinagtanggol. Naalala niya ang tapang nito nang harapin ang sampal ni Isabela. May mali. Isang malaking mali. Sa ikatlong araw ng kanyang pag-iisa, hindi na niya natiis. Sa gitna ng gabi, pumunta siya sa security office. Reyes, I need to see the kitty's footage from 3 days ago, utos niya. Specifically, the hallway outside in the office. Pero sir, tapos na po ang investigasyon. Don't care, putol niya. Show it to me. Now. Sa maliit na monitor, pinanood nilang muli ang mga pangyayari. Nakita niya si Ara na pumasok sa kanyang opisina para maglinis, gaya ng dati. Nakita niya itong lumabas. Lahat ay normal. Ngunit habang pinapanood niya, isang detalye ang nakakuha ng kanyang pansin. Wait. Rewind it, sabi niya. Zoom in on that party. Sa video, may isang maikling sandali kung saan dumaan si Isabela sa pasilyo. Dumaan lang ito, hindi man lang sumilip sa loob ng opisina. Pero sa pagdaan nito, may isang bagay na kakaiba. Isang mabilis na kilos. Ang kamay nito ay bahagyang pumasok sa bag ni Ara na nakasabit sa isang silya malapit sa pinto, habang ang atensyon ng lahat ay nasa ibang bagay. Napakabilis. Kung hindi mo tititigan, hindi mo mapapansin. Stop, bulong ni Marco. Paulit-ulit niyang pinanood ang eksenang iyon. Hindi malinaw. Malabo ang kuha. Pero sapat na para magtanim ng isang malaking pagdududa sa kanyang isip. Kinabukasan, hinarap niya si Isabela na nagkataong bumisita ulit sa mansyon. Did you set her up? Diretsahan niyang tanong, walang paligoy-ligoy. Isang perpektong tawa ang isinagot sa kanya ni Isabela. Marco, darling, what are you talking about? Bakit ko naman gagawin yun? Ang galing nitong umarte. Ang mga mata nito ay puno ng inosenteng pagtataka. I saw the footage, Isabela. Bahagyang natigilan si Isabela, ngunit mabilis ding nakabawi. And what did you see? Me, walking down the hallway. Marco, para ka nang nawawala sa sarili mo dahil sa babaeng yun. She was silay. Tinraidor ka niya. Tanggapin mo na. Hindi siya nakumbinsi.
Ang pagtanggi nito ay masyadong mabilis, masyadong rehearsed. Nang gabing iyon, sa halip na matulog, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya akalaing gagawin niya. Pumunta siya sa dating kwarto ni Ara sa servants' quarters. Maliit ito at simple. Malinis. Walang naiwang gamit maliban sa amoy ng murang sabon. Umupo siya sa gilid ng maliit na kama, ang parehong kama kung saan marahil ito umiyak ng mag-isa matapos ang lahat ng pagpapahirap niya. Isang alon ng pagsisisi ang bumalot sa kanya, mas matindi at mas totoo kaysa sa anumang naramdaman niya dati. Dito, sa simpleng kwartong ito, mas naramdaman niya ang bigat ng kanyang kasalanan. Sinimulan niyang buksan ang maliit na drawer sa tabi ng kama, hindi sigurado kung ano ang hinahanap. Alikabok lang at isang lumang Biblia ang laman. Ngunit sa ilalim ng Biblia, may isang maliit na notebook. Isang diary. Nag-atubili siya. Ito ay isang paglabag sa privacy. Ngunit ang pangangailangan na maintindihan, na malaman kung sino talaga si Ara de Leon ay mas malakas. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang sulat kamay nito ay malinis at pabilog. Karamihan sa mga sinulat ay tungkol sa kanyang tita Elena, sa kanyang mga pangarap na maging flight attendant, sa kanyang pagtitipid. Walang anumang masama. Puro pag-asa at determinasyon. At sa huling pahina, may nakadikit na isang luma at kupas ng larawan. Isang masayang mag-asawa, nakangiti sa kamera. Sa ilalim nito, isang gupit mula sa isang lumang dyaryo. Nanginginig ang mga kamay niya habang binabasa ang headline. Mag-asawa, patay sa hit and run, hustisya, mailap. Binasa niya ang mga detalye. Ricardo at Lita de Leon. Isang gabi, 3 taon na ang nakalipas. Isang aksidente sa isang madilim na kalsada sa Batangas. Ngunit ang isang linya sa artikulo ang nagpatigil sa paghinga ni Marco. Ang tanging deskripsyon ng sasakyang nakabangga, mula sa salaysay ng nag-iisang anak na nakaligtas, isang itim na luxury sedan. Isang itim na luxury sedan. Parang isang kidlat ang tumama sa kanyang utak. 3 taon na ang nakalipas. Ang sabi ni Isabela, 3 taon na ang nakalipas nang marinig niya ang kwento ng kanyang ina tungkol sa isang insidente sa probinsya. Ang pagdispose ng isang itim na luxury sedan ng kumpanya. Hindi maaari. Isang nakakabaliw na koneksyon ang nabubuo sa kanyang isip. Isang koneksyon na napakadilim, napaka-imposible, ngunit sa parehong pagkakataon, nagpapaliwanag ng lahat. Ang pagkapit ni Isabela sa sikretong ito. Ang pagpayag ng kanyang ina sa patibong. Biglang naging malinaw ang lahat. Ang patibong para kay Ara ay hindi lang para mapaalis ito. Ito ay para pagtakpan ang isang mas malaki at mas madilim na kasalanan. Isinara niya ang notebook, ang puso niya ay kumakarera. Ang pagsisisi na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang bagong emosyon, takot. Takot para kay Ara. Takot sa kung ano ang kayang gawin ng sarili niyang pamilya. At takot sa katotohanan na baka ang pundasyon ng kayamanan at kapangyarihan ng mga Villanueva ay nabahira ng dugo ng mga magulang ng babaeng hinusgahan niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Kailangan niyang malaman kung nasaan si Ara. Kailangan niyang hanapin ito. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit. Elhid Reyes, sabi niya sa telepono, ang boses ay puno ng pagkaapurahan. I need you to find Ara de Leon's provincial address. Now. This is no longer a request. It's an order. Habang hinihintay niya ang impormasyon, tiningnan niya muli ang lumang gupit ng dyaryo. Ang mga ngiti ng mag-asawang de Leon ay tila nanunumbat sa kanya mula sa larawan. At sa sandaling iyon, alam ni Marco na ang paghahanap niya kay Ara ay hindi na lang tungkol sa pagsisisi. Ito ay tungkol na sa paghahanap ng hustisya. Ang sumunod na mga araw para kay Marco ay naging isang lagnat ng paghahanap. Ang kanyang mamahaling opisina ay naging isang war room. Ang mga business proposal ay napalitan ng mga lumang file ng kumpanya. Ang mga tawag sa mga kliyente ay naging mga tawag sa mga private investigator. Natuklasan niyang ang itim na sedan ay opisyal na nakalistang scrap due to irreparable engine damage, eksaktong 1 linggo matapos ang petsa ng aksidente ng mga de Leon. Isang kasinungalingan. Alam niyang walang sira sa makinang iyon. Ang pangalan ng driver na naka-assign sa sasakyang iyon ay si Mang Celso, isang matandang lalaki na nag-retire bigla ilang araw matapos masira ang kotse.
Sa file nito, nakasulat na lumipat ito sa Mindanao at walang forwarding address. Isa na namang kasinungalingan, isang dead end. Hinarap niya si Manggardo, ang pinakamatagal na fleet manager ng Villanueva Corp., isang lalaking nakasaksi na sa 3 henerasyon ng kanilang pamilya. Manggardo, kailangan kong malaman ang totoo tungkol kay Mang Celso at sa itim na sedan 3 taon na ang nakalipas, sabi ni Marco, sinubukang gawing kalmado ang kanyang boses. Ang mga mata ng matandang lalaki ay nagpakita ng takot. Umiling ito. Sir Marco, wala po akong alam dyan. Matagal na po yun. Huwag mo akong gawing tanga, mariing sabi ni Marco, inilapag ang isang folder sa mesa nito. Nakita ko ang mga records. Alam kong may mali. Anong nangyari? Sir, may mga bagay na mas mabuting nakabaon na lang, nanginginig na sabi ni Manggardo, umiiwas ng tingin. Para sa kapakanan ng lahat. Ang mga salitang iyon ay isang kumpirmasyon. May itinatago sila. May itinatago ang kanyang ina. At lahat sila ay kasabwat sa pananahimik. Sa gitna ng kanyang pagkabigo, isang text message ang dumating mula kay Ian Reyes. Sir, nakuha na po namin ang address ni Ara de Leon sa Batangas. Isang maliit na sinag ng liwanag. Ngunit kasabay nito, isang tawag ang pumasok mula sa kanyang investigator. Sir, sabi ng boses sa kabilang linya. May nahanap po kaming record. Isang malaking cash deposit sa bank account ni Celso Reyes, 3 taon na ang nakalipas. Ang perang yun, sir, galing sa isang private account. Account po ni Doña Elvira Villanueva. Boom! Ang huling piraso ng puzzle. Ang bayad sa pananahimik. Napasandal si Marco sa kanyang upuan, ang bigat ng katotohanan ay parang isang toneladang bakal na dumagan sa kanyang dibdib. Hindi na ito isang hinala. Ito na ang katotohanan. Ang kanyang ina. Ang kanyang pamilya. Hawak niya sa isang kamay ang address ni Ara, ang daan patungo sa babaeng sinaktan niya. Sa kabilang kamay, hawak niya ang katotohanang sisira sa mundong kinalakihan niya. Iniw, Ara. Ang hangin sa Batangas ay iba. May amoy ito ng lupa at ng dagat, isang amoy na nagpapaalala kay Ara ng pagkabata, ng mga panahong simple at buo pa ang kanyang pamilya. Sa loob ng 1 linggo mula nang umalis siya sa mansyon ng mga Villanueva, sinubukan niyang ibaon ang sarili sa trabaho sa maliit na karinderya ng kanyang tita Elena. Naghihiwa siya ng sibuyas hanggang sa ang mga luha mula sa sibuyas at ang mga luha mula sa kanyang puso ay magkahalo na. Naghuhugas siya ng mga plato hanggang sa mangulubot ang kanyang mga kamay, para lang may ibang sakit siyang maramdaman bukod sa sakit ng katrayduran. Ara, anak, sabi ng kanyang tita Elena isang gabi, habang pinupunasan nito ang kanyang buhok. Pwede kang umiyak. Hindi mo kailangang magpanggap na matatag ka sa harap ko. At sa mga braso ng kanyang tiyahin, sa wakas ay bumigay siya. Umiyak siya. Para sa kahihiyan. Para sa nawalang tiwala. At para sa isang halik sa ilalim ng ulan na akala niya ay totoo. Ang mukha ni Marco, ang galit, ang pagdududa, ay isang imaheng pilit niyang binubura, ngunit patuloy na bumabalik. Kalimutan mo na siya, anak, sabi ng kanyang tiyahin. Hindi siya para sa atin. Ang mga tulad nila, laro lang ang lahat. Sinubukan niyang maniwala roon. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang maliit na kwarto, ang alaala ng pagtatanggol sa kanya ni Marco sa harap ni Isabela ay sumasalungat sa alaala ng paghuhusga nito sa kanya sa conference room. Sino ba talaga si Marco Villanueva? Ang demonyo? O ang anghel na nagtatago sa likod nito? Isang araw, tumanggi siyang sagutin ang isang tawag mula sa isang hindi rehistradong numero mula sa Manila. At isa pa. At isa pa. Alam niyang sila iyon. Marahil ay ang EUC, para sa kanyang huling sahod. O marahil si Marco. Ang huling isipin ay nagdulot ng kirot at takot sa kanyang dibdib. Ano man iyon, ayaw na niyang marinig. Tapos na siya. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa labas ng karinderya, isang delivery boy ang huminto sa harap niya. Para po kay MF Ara de Leon, sabi nito, inaabot ang isang maliit na kahon. Kanino po galing, tanong niya. Wala pong pangalan ng sender, ma'am. Bayad na po. Nag-aalangan man, kinuha niya ito. Sa loob ng bahay, dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Ang puso niya ay biglang tumigil sa pagtibok.
Sa loob, nakalagay sa isang piraso ng itim na velvet, ay isang kislap ng pagiging pamilyar. Isang maliit na kumpol ng mga puting bulaklak na gawa sa perlas at maliliit na diamante. Ang kanyang hair clip. Ang kaisa-isang mamahaling bagay na pag-aari niya, isang regalo mula sa kanyang ina bago ito namatay. Ang hair clip na suot niya noong gabing iyon, noong gabing tumakbo siya palabas sa ulan. Akala niya ay nawala na niya ito magpakailanman. Nanginginig niyang hinawakan ito. Walang sulat. Walang kahit ano. Tanging ang hair clip lang. Ngunit ang mensahe ay malinaw. Nahanap kita. Ang ibig sabihin nito ay hindi na siya ligtas kahit sa sarili niyang probinsya. Ang anino ng mga Villanueva ay mahaba at kayang umabot kahit saan. Ang kapayapaan na sinubukan niyang buuin ay gumuho sa isang iglap. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang maliit na kahon, habang ang pakiramdam ng pagiging all is lost, na kahit saan siya magtago, hahabulin siya ng nakaraan, ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang hair clip ay naging isang malamig na bigat sa bulsa ni Ara. Isang paalala. Isang babala. Sa bawat tunog ng sasakyang dumadaan sa harap ng kanilang karinderya, napapahinto siya. Sa bawat estrangherong tumitingin sa kanya, naninikip ang kanyang dibdib. Nahanap na niya ang kapayapaan sa Batangas, ngunit sa isang iglap, binawi rin ito sa kanya. Isang maulan na hapon, habang nagpupunas siya ng mesa, isang itim at mamahaling kotse ang huminto sa tapat. Hindi ito ang kotseng pamilyar sa kanya, pero alam niya. Alam ng puso niya kung sino ang sakay nito. Naramdaman niyang nanuyo ang kanyang lalamunan. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang isang lalaking pilit niyang kinakalimutan. Si Marco Villanueva. Ngunit iba ang itsura nito ngayon. Wala ang aroganteng tindig. Wala ang mamahaling suit. Nakasuot lang ito ng simpleng itim na t-shirt at maong, ang buhok ay bahagyang magulo. May mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata na parang ilang araw na itong hindi natutulog. Mukha siyang pagod. Mukha siyang tao. Nagkatitigan sila sa pagitan ng mga patak ng ulan, isang mahabang sandali kung saan ang tanging gumagalaw ay ang mga dahon na tinatangay ng hangin. Nakita niya sa mga mata nito ang isang damdaming hindi niya nakita dati, pagsisisi. Ngunit ang sugat sa puso ni Ara ay sariwa pa. Ang alaala ng paghusga ng kahihiyan ay mas malakas. Bago pa man ito makahakbang palapit, mabilis siyang tumalikod at pumasok sa kusina. Tita, nandyan siya, bulong niya sa kanyang tita Elena, ang boses ay nanginginig. Lumabas ang kanyang tiyahin, dala ang isang sandok na parang sandata. Hinarap nito si Marco na papalapit na sa pinto. Anong kailangan mo dito, iho? Matapang na tanong nito. Gusto ko lang po sanang makausap si Ara, magalang na sabi ni Marco, ang boses ay mababa. Wala na siyang sasabihin sa'yo. Sapat na ang pananakit na ginawa ninyo. Umalis ka na. Nakita ni Ara mula sa siwang ng pinto ang pagyuko ni Marco. Hindi ito nagalit. Hindi ito nag-utos. Tumango lang ito. Sige po. Pero hindi po ako aalis. Maghihintay lang po ako dito. At ginawa nga niya. Umupo ito sa isang bench sa labas, sa ilalim ng ambon, hindi inaalis ang tingin sa pinto ng karinderya. Dumaan ang isang oras. 2. 3. Ang mga customer ay nagtatakang tumitingin sa mayamang lalaking nakaupo sa labas. Si Ara naman, sa loob ng kusina, ay hindi mapakali. Bawat minuto ay parang isang pagsubok. Kinabukasan, nandoon ulit siya. Nakaupo sa parehong bench, naghihintay. Nang masira ang isang bakod sa gilid ng karinderya, walang sabi-sabing tumayo si Marco, kumuha ng martilyo at pako mula sa kanyang kotse, at sinimulang ayusin ito. Si Marco Villanueva, ang tagapagmana ng isang imperyo, ay nagkakarpintero sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga braso nitong sanay lang sa pagpirma ng mga tseke ay namumula sa pagod. Pinanood siya ni Ara mula sa bintana, ang puso niya ay naglalaban. Ang isang bahagi ay sumisigaw na nararapat lang iyan sa kanya. Ang isa namang bahagi, isang maliit at traidor na bahagi, ay nakakaramdam ng awa. Hayaan mo siya dyan, sabi ng tita Elena niya. Pag napagod yan, aalis din yan. Ngunit hindi siya umalis. Sa 3 araw, tumulong itong magbuhat ng mga sako ng bigas. Sa 4 na araw, siya na ang naghugas ng mga pinagkainan nang biglang dumami ang customer.
Ginagawa niya ang lahat ng ito nang walang salita, nang walang reklamo. Isang tahimik na pagbabayad puri. Isang gabi, habang nagsasara na sila, lumapit si Marco sa nakasaradong pinto. Alam ni Ara na nasa loob siya. Ara, sabi nito mula sa labas, ang boses ay pagod. Alam kong galit ka. At may karapatan kang magalit. Hindi ako humihingi ng tawad para mapatawad mo ako. Nandito ako dahil kailangan mong malaman na nagsisisi ako. Bawat segundo. Hindi sumagot si Ara. Nakasandal lang siya sa pinto, pinipigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapatawad, Ara, pagpapatuloy nito. Pero kahit hindi mo ako patawarin, hindi pa rin ako aalis. Ang mga salitang iyon ang bumasag sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Dahil sa kabila ng lahat ng sakit, nandoon pa rin ang isang maliit na bahagi niya na gustong maniwala. Isang maliit na bahagi na naaalala ang init ng coat nito sa kanyang mga balikat, ang pagtatanggol nito sa kanya sa harap ng lahat. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan niyang pinihit ang susi at binuksan ang pinto. Nakatayo si Marco roon, ang mukha ay nababasa na ng hamog ng gabi. Ang pag-asa at pagod ay magkahalo sa kanyang mga mata. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nagsalita. Naghintay lang siya. Tinitigan siya ni Ara, ang puso niya ay puno ng isang magulong bagyo ng mga emosyon. Galit. Awa. Pag-aalinlangan. At isang bagay na ayaw niyang aminin kahit sa sarili niya. Pumasok ka, sabi niya sa wakas, ang boses ay halos isang bulong. Malamig sa labas. Iyon lang. Ngunit para sa kanilang dalawa, ang simpleng imbitasyon na iyon ay parang isang kasunduan. Ang simula ng isang bagay na mas mahirap, mas masakit, ngunit marahil, sa wakas, ay totoo. Ang loob ng karinderya ay maliit at mainit, napupuno ng amoy ng nilutong pagkain at ng katahimikan na nakabibingi. Nakaupo si Marco sa isang silyang plastik, habang si Ara ay nasa kabilang dulo ng maliit na mesa. Sa isang sulok, nagkukunwaring nag-aayos ng mga baso si Tita Elena, ngunit alam ni Marco na ang bawat kilos nito ay isang pagbabantay. Si Ara ang unang bumasag sa katahimikan. Bakit ka nandito, Marco? Tanong nito, ang boses ay kalmado, ngunit may pader pa ring nakaharang. Ang paggamit nito ng kanyang unang pangalan, sa halip na Sir, ay isang maliit na pag-amin na nagbago na ang lahat. Huminga ng malalim si Marco. Ito na. Nandito ako para sabihin ang totoo. Sinimulan niyang ikwento ang lahat. Tungkol sa pagdududa niya matapos itong umalis. Tungkol sa CCTV footage na pinanood niya ng paulit-ulit. Tungkol sa mabilis at halos hindi mapansing kilos ni Isabela malapit sa bag nito. Habang nagsasalita siya, nakatitig lang si Ara sa kanya, ang mukha ay hindi mabasa. Alam kong hindi sapat na ebidensya yun, pag-amin ni Marco. Malabo ang kuha. Madaling identity. Pero Ara, naramdaman ko. Alam kong may mali. Kaya ako nag-imbestiga. Nakita ni Marco ang unti-unting paglumanay ng mga balikat ni Ara. Ang pagkakakuyom ng mga kamay nito sa ibabaw ng mesa ay bahagyang lumuwag. Isang kislap ng pag-asa. Ang sumilay sa mga mata nito. Bakit mo to ginagawa? Mahinang tanong ni Ara. Bakit mo pa kailangang malaman ang totoo? Wala na ako doon. Dahil hindi ako makatulog sa gabi, amin niya, ang boses ay halos isang bulong. Dahil ang huling sinabi mo sa akin na mababaw ako, totoo yun. At ayokong manatiling ganoon. Katahimikan. Isang katahimikan na iba na ngayon. Hindi na ito mabigat sa galit, kundi puno ng isang marupok na pag-unawa. Nakita niya ang pagtango ni Ara, isang maliit na kilos na parang isang malaking tagumpay para sa kanya. Nagsisimula na itong maniwala. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Sa simula, gusto niya itong baliwalain. Ngunit nang makita niya ang pangalan ng investigator, isang kaba ang kumalat sa kanyang dibdib. Sandali lang, sabi niya kay Ara, at tumayo para sagutin ang tawag sa labas. Sir, sabi ng boses sa kabilang linya, may update po ako. Nahanap na namin si Mang Celso. Parang isang suntok sa sikmura ang balita. Nasaan siya? Nakausap niyo na ba? Nasa isang ospital po sa Zamboanga, sir. Stage 4 lung cancer. Inamin na po niya ang lahat.
Isang maikling katahimikan. Sir, ayon sa kanya, hindi po niya sinasadyang mabangga ang mga delyon. Lasing daw po siya noon. Pero ang utos na itago ang lahat at bigyan siya ng pera para manahimik, malinaw daw po kung kanino galing. Isang malamig na pawis ang gumapang sa kanyang likod. Hindi na niya kailangang itanong kung kanino. Alam na niya. Ang telepono sa kanyang kamay ay biglang parang naging napakabigat. Bumalik siya sa loob, ang mukha ay tiyak na maputla. Napansin iyon ni Ara. May problema ba? Bago pa man makasagot si Marco, isang pamilyar at nakakainis na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang dagundong ng isang malakas na makina. Isang pulang sports car ang huminto ng bigla sa harap ng karinderya. Ang mga headlight nito ay tumatama sa loob, na nagiging sanhi para magsilakihan ang kanilang mga anino sa pader. Bumukas ang pinto at sa isang kilos na puno ng drama, lumabas si Isabela Gonzalez. Suot niya ang isang itim na damit na tila hindi nababagay sa simpleng lugar na iyon. Ang kanyang mga high heels ay tumutunog sa sementadong daan. Natigilan ang lahat. Maging si Tita Elena ay napatigil sa kanyang ginagawa. Naglakad si Isabela papasok sa karinderya na parang pag-aari niya ito, ang mga mata ay diretso kay Ara. Isang ngiting mapang-asar ang nakapinta sa kanyang mga labi. Nandito ka lang pala, sabi ni Isabela, ang boses ay matamis na mailason. Pinahirapan mo pa si Marco na hanapin ka. Tingnan mo naman ang lugar na to, so pathetic. Anong ginagawa mo dito, Isabela? Mariing tanong ni Marco, humaharang sa pagitan niya at ni Ara. Ako. Sinusundo ko lang ang dapat sa akin, sabi ni Isabela, ngunit ang mga mata ay hindi inaalis kay Ara. At para tapusin na rin ang lahat ng to, dahil mukhang hindi mo kayang sabihin sa kanya ang buong katotohanan, Marco. Lumingon si Isabela kay Ara, ang mukha ay nagpapakita ng kunwaring awa. Alam mo ba kung sino talaga ang pumatay sa mga magulang mo? Ang mundo ni Ara ay tila huminto. Napatingin siya kay Marco, ang mga mata ay puno ng biglaang takot at kalituhan. Huwag kang makinig sa kanya, Ara, sabi ni Marco, ang boses ay desperado. Ngunit huli na. Ang lason ay naitanim na. Ngumiti si Isabela, isang ngiti ng purong tagumpay. Tumingin ito ng diretso kay Marco at pagkatapos ay bumaling kay Ara, binibitawan ang mga salitang babasag sa lahat. Tanungin mo ang lalaking mahal mo, sabi nito sa isang malupit na bulong, bawat salita ay dinisenyo para magdulot ng pinakamatinding sakit. Tanungin mo siya tungkol sa nanay niya. Tanungin mo siya tungkol sa nanay niya. Ang mga salita ni Isabela ay parang isang lason na dahan-dahang gumapang sa ugat ni Ara, pinaparalisa ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Ang utak niya ay ayaw tanggapin ang kahulugan. Ang puso niya ay ayaw unawain. Lumingon siya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Sabihin mong nagsisinungaling siya. Sabihin mong isa lang itong masamang biro. Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Marco ay hindi pagtanggi. Nakita niya ang sakit. Nakita niya ang pagsisisi. Nakita niya ang katotohanan. At sa isang iglap, ang sahig na kinatatayuan niya ay gumuho. Totoo ba? Bulong ni Ara, ang boses ay basag, isang hibla na lang ng tunog. Ang koneksyon ay nabuo sa kanyang isipan na parang isang bangungot. Ang itim na kotse sa kanyang alaala. Ang kapangyarihan ng mga Villanueva na kayang magtago ng kahit ano. Ang biglaang pagbabago ng pakikitungo ni Doña Elvira. Ang desperadong paghahanap sa kanya ni Marco. Lahat ng ito. Ang pamilya niya. Ang pamilya ng lalaking hinayaan niyang pumasok muli sa puso niya ang pumatay sa mga magulang niya. Ang lakas ay biglang nawala sa kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili, ngunit parang papel ang kanyang mga binti. Naramdaman niya ang mga braso ng kanyang tita Elena na sumalo sa kanya mula sa likuran. Ara, anak. Totoo, sagot ni Marco, ang boses ay puno ng pighati. Ang isang salitang iyon ay isang punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Ara. Nalaman ko lang. Ara, maniwala ka, kaya ako nandito. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na sinabi ni Marco. Ang mga salita ay naging isang ingay na lang, isang ugong na walang kahulugan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na tibok ng kanyang puso, isang pagtambo ng pagkawasak. Ang pamilya niya. Isang isa pang sasakyan ang huminto sa labas, mas malaki, mas marangya.
Isang Mercedes-Benz. Mula roon, bumaba ang isang babaeng kilalang-kilala niya. Si Doña Elvira Villanueva, nakatayo sa putikan sa labas ng kanilang munting karinderya, ang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Pumasok ito, ang mga mata ay nakatuon lang kay Marco. Marco, anong kabaliwan ito? Umuwi na tayo. Let's not waste our time in this place. Hindi ako aalis, matigas na sabi ni Marco. Noon lang napansin ni Doña Elvira si Ara, na nakasandal sa kanyang tiyahin, ang mukha ay basang-basa na ng luha. Isang pagkainis, hindi pagsisisi, ang gumuhit sa mukha ng matandang ginang. Lumapit ito, hindi kay Marco, kundi sa kanya. Ikaw, sabi nito, ang boses ay puno ng paghamak. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kung hindi ka na lang sana bumalik sa buhay ng anak ko. Hindi makapagsalita si Ara. Ang tanging kaya niyang gawin ay umiling, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Sige na, pagpapatuloy ni Doña Elvira, na parang isang negosyanteng nagsasara ng isang masamang deal. Inilabas nito ang kanyang checkbook. Magkano? Sabihin mo kung magkano ang kailangan mo para makalimutan na ang lahat ng ito at lumayo ka na sa pamilya ko. 1,000,000? 2? Pangalanan mo ang presyo mo. Ang mga salitang iyon, ang malamig, kalkuladong alok na lagyan ng presyo ang buhay ng kanyang mga magulang, ang bumasag sa pagiging manhid ni Ara. Ang pighati ay biglang naging isang nag-aalab na galit. Humiwalay siya sa kanyang tiyahin at tumayo ng tuwid. Hinarap niya si Doña Elvira, ang mga mata ay nagbabaga. Ang buhay ng mga magulang ko, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa galit, ay hindi mabibili ng pera ninyo. Hindi matama na. Isang boses ang pumagitna. Si Marco. Tumayo siya sa pagitan ni Ara at ng kanyang ina, isang buhay na pader. Ang mukha niya ay puno ng isang desisyon na matagal nang dapat ginawa. Tapos na ang pagtatago, sabi ni Marco, nakatingin ang diretsyo sa mga mata ng kanyang ina. Kailangan nating harapin ito. Marco, huwag kang maging hangal, sigaw ni Doña Elvira. Sinusira mo ang pamilya natin para sa babaeng yan. Hindi, mabinubuo ko kung ano ang dapat tama, sagot ni Marco. Sa harap nilang lahat, ni Ara, ng kanyang tiyahin, ni Isabela na nanonood lang sa isang sulok na may ngiti ng tagumpay, at ng sarili niyang ina, inilabas ni Marco ang kanyang cellphone. Nag-dial siya ng isang numero. Hello, Attorney Reyes, sabi ni Marco sa telepono, ang boses ay matatag at hindi natitinag. Si Marco Villanueva ito. Isang maikling katahimikan. Gusto kong buksan muli ang kaso ng De Leon hit and run 3 taon na ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elvira sa hindi makapaniwalang tingin. Yes, attorney, pagpapatuloy ni Marco, ang bawat salita ay isang pako sa kabaong ng mga sikreto ng kanilang pamilya. The one involving the mother. Ang ginawa ni Marco ay isang granding kilos ng hustisya. Isang pagpili sa tama kaysa sa kadugo. Ngunit para kay Ara, ang sakit ay napakalalim na para takpan ng isang tawag sa telepono. Ang katotohanan na ang lalaking mahal niya ay anak ng babaeng nag-utos na itago ang pagkamatay ng kanyang mga magulang ay isang lason na kumain sa lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang puso. Nang ibaba ni Marco ang telepono, lumingon ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa, na parang sinasabing, nakita mo ba? Pinili kita. Ngunit ang nakita lang ni Ara ay ang dugo ng kanyang mga magulang sa pagitan nilang dalawa. Napailing siya, isang huling, basag na pag-iling. Tumingin siya kay Marco, kay Doña Elvira, kay Isabela. Silang lahat ay parte ng isang mundo na dumurog sa kanya. Umalis na kayo, bulong niya, ang boses ay walang laman, walang emosyon. Lahat kayo. Tumalikod siya, hindi na kayang tingnan ang mukha ni Marco. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa isang tahimik at marahas na pag-iyak. Iniwan niya silang lahat doon, sa gitna ng kaguluhan na sila mismo ang lumikha, habang siya ay dahan-dahang nalulunod sa karagatan ng kanyang sariling pighati. Lumipas ang 1 taon. 1 taon ng mga pagdinig sa korte, ng mga headline sa dyaryo, ng mga bulong-bulungan sa kanilang bayan. 1 taon kung saan ang pangalan ng mga Villanueva ay nasira at ang pangalan ng mga De Leon ay nabigyan ng hustisya. Si Mang Celso, ang driver, ay namatay bago pa man mahatulan, ngunit ang kanyang testimonya ang nagdiin sa lahat. Si Doña Elvira Villanueva, dahil sa kanyang impluensya at edad, ay hindi nakulong.
Ngunit ang hatol sa kanya ay mas mabigat pa roon, isang buhay na puno ng kahihiyan, ang pagkawala ng respeto ng lipunan, at higit sa lahat, ang pagkasira ng relasyon niya sa kanyang kaisa-isang anak. Ang Villanueva Corp. Ay dumanas ng malaking pagkalugi at si Isabela Gonzalez, na ang pamilya ay umasa sa kanila, ay naglahong parang bula. Sa gitna ng lahat ng ito, pinili ni Ara na manahimik.